akalain sa nakakapangilabot mong mukha bilang isang diablo ng lobo ay ganyan pala ang anyo mo bilang isang tao. Naaawa na tuloy akong saktan ka at pahirapan ng husto dahil sobrang amo ng iyong mukha ngayon. Hector, ang hari ng mga diablo. Wika ni Greta habang hinawakan niyang maamong mukha ni Hector sa anyo ng isang tao. Huwag mong hahawakan ang mukha ko, babae. Kapag nakawala talaga ako dito, ay kakainin kita ng buhay. Ipaparanas ko sa'yo ang tunay na paghihirap na sinasabi mo. Sambit naman ni Hector habang nagtataka naman siya kung bakit bigla siyang nag-anyo bilang isang tao. At hindi rin niya magalaw ang kanyang dalawang kamay kahit ordinaryong lubid lang ang nakatali sa kanyang katawan. Huwag kang masyadong gumalaw dyan. Alam mo ba kung bakit? Kasi kapag gumalaw ka at nagpupumiglas ka pa dyan, ay mas lalong sisikip ang mga nakatali sa iyong lubid. Ginawa talaga iyan ni Lola para lang sa inyong mga diablo, gamit ang mga orasyon na siya lang ang nakakaalam. Sambit muli ni Greta habang nakangiti. Tampalasan ka, babae. Pakawalan mo ko dito. Sigaw muli ni Hector habang pinipilit pa rin niyang makawala sa nakatali sa kanyang katawan. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ikaw ang bahala. Babalikan na lang kita, mamaya kapag patay ka na. Sagot naman ni Greta at umalis na siya sa harapan nito. Habang papaliw naman si Greta sa kinaroroonan nito, ay pabilis naman ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi talaga niya mapigilan ang kabahan at matakot sa hari ng mga diablo habang kaharap niya ito ng malapitan. Gusto kasi niya itong paamuin upang gamitin ang lakas at kapangyarihan nito para sa pakikipaglaban sa ibang mga diablo. Dahil mahihirapan na talaga silang labanan ang mga natitirang mga diablo kasi wala nang kanyang lola na kayang labanan ang mga diablo sa pamamagitan lang ng pagdarasal ng mga orasyon ng mga anghel gamit lang ang papel na may hugis ng tao. Ngunit sa tuwing ginagawa niya ang pagpapaamo sa hari ng mga diablo ay pananakot lang ang kanyang naririnig dito. Paulit-ulit din na sinasabi nitong kakainin siya nito ng dahan-dahan hanggang siya ay mamatay. Kaya nagsasawa na siyang marinig ang ganoong salita sa hari ng mga diablo. Kaya nag-iisip na siya ng bagong plano para mapaamo niya ito ng tuluyan. Kung hindi kita makukuha sa santong pakiusap, kukunin kita sa santong pagpapapahirap. Wika ni Greta sa kanyang sarili habang siya ay nakangiti na naglalakad papalayo. Subalit inabot na sila ng isang buwan at halos ginawa na rin nila ang lahat ng pagpapahirap ay ganoon pa rin ang naging kinalabasan. Lagi pa rin itong sinasabi sa kanya na kakainin siya nito ng dahan-dahan hanggang siya ay mamatay. Kaya napaupo na lang siya sa isang tabi habang nag-iisip na naman siya ng bagong plano kung paano niya mapapaamo ang hari ng mga diablo. Pinuno, ginawa na natin ang lahat ng pagpapahirap sa kanya. Pero ganoon pa rin ang nagiging resulta. Gumagaling na ng kusa ang mga sugat nito sa kanyang katawan at pinagtatawanan lang tayo kapag tinigilan na natin ang pagpapahirap sa kanya. Kahit na nga sinubukan na natin na hampasin siya ng latigong may lason, sinunog sa apoy, niloblob sa kumukulong tubig ay wala pa rin na nangyayari. Pinahirap pa natin siya sa 2 kalabaw para mahati siya sa 2, subalit ang 2 kalabaw pa natin ang nagkaroon ng matinding pinsala sa buong katawan dahil sa sobrang tibay ng katawan ng diablong iyan. Isa pa pala, nilunod pa natin siya sa ilog ng 1 linggo, ngunit tila nakakahinga ito sa ilalim ng tubig. Ang nakakapagtaka pa doon, ang mga isda ay bigla na lang nagsilutangan pataas ng tubig na halos buto na lang ang natira at hindi natin alam kung ano ang kanyang ginawa. Mahabang pagpapaliwanag ng babaeng mamamaslang kay Greta dahil siya ang katuwang ng dalaga sa pagpapahirap sa diablong lubo upang mapaamo nila ito. Kaya nga nag-iisip ako ng bagong paraan kung paano natin siya mapapaamo. Sagot naman ni Greta habang nakatingin sa maamong mukha ni Hector. Akitin mo kaya siya, Pinuno. Baka sakaling mapaibig mo siya at mapaamo mo siya ng tuluyan at mawala ang kanyang kabangisan sa iyo. Nakangiting sagot ng babaeng mamamaslang kasi may angking kagandahan naman si Greta na kahit sino ay mapapaibig naman ito kapag nag-ayos lang ito ng sarili. Paano ko naman iyon gagawin?
Halos hindi na nga ako naliligo at nakakapag-ayos ng aking sarili dahil sa sobrang daming gawain dito sa kuta natin. Tapos, aakitin ko pa siya? Nagpapatawa ka ba? Sagot naman ni Greta. Subalit ang totoo ay nakakaramdam na siya ng kaunting pagtingin sa hari ng mga dyablo dahil sa maamong pagmumukha nito na tila kinukuryente siya kapag nakatitig ito sa kanya ng sobrang tagal. Ako ang bahala sa'yo, Pinuno. Eksperto yata ako sa mga ganyang bagay. Sagot naman ng babaeng mamamaslang habang nakangiti. Samantala, ang diablong lobo naman ay nanggagalaiti na sa sobrang galit. Iniisip nito na pinaglalaruan lang siya ng mga tao dahil sa paulit-ulit na pagpapahirap sa kanya, kahit alam naman ng mga ito na hindi siya madaling namamatay at kusa lang na gumagaling ang mga sugat ito sa kanyang buong katawan sa tuwing pinapahirapan siya ng mga ito. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan kung bakit nanggagalaiti siya sa sobrang galit. Bagkus nagagalit na siya ng sobra dahil ilang buwan na siyang naging bihag ng mga mamamaslang ng mga halimaw, ay hindi pa rin siya nailigtas ng kanyang mga alagad. Kaya nagtataka na siya na kahit isang dyablo na alagad niya ay wala pang nakakaalam na wala siya sa kanyang kaharian. Nagtataka na rin siya dahil hindi pa dumarating sina Biason at si Saturnino na inutusan niyang salakayin ang lugar kung saan siya naroroon ngayon. Bakit kaya wala pang dumarating na tulong mula sa mga kapatid ko? Hindi kaya hindi pa nila alam na bihag ako ngayon ng mga tao? Teka. Gumagamit nga pala ng portal si Biason. Sana matagal na silang dumating dito ni Saturnino. Bakit hanggang ngayon wala pa rin sila dito? Saan na kaya sila ngayon at tila wala silang pakialam sa akin na kanilang pinuno at nag-iisang hari ng mga diablong nabubuhay dito sa mundo ng mga tao? Mga tanong ni Hector sa kanyang sarili dahil nagtataka na siya na ilang buwan na siyang bihag ay wala pa ring dumarating na tulong para iligtas siya sa kamay ng mga mamamaslang ng mga halimaw. Habang iniisip ni Hector kung bakit hindi pa siya nailigtas ng kanyang mga alagad, ay nagdidiwang naman si Saturnino at si Biason sa loob ng portal. Halos walang paglalagyan ng kanilang saya dahil mapapalitan na sa trono si Hector. At ang nais ng dalawa ay si Saturnino ang gagawing bagong hari at ang bago nilang pinuno upang pamunuan ang bagong kaharian ng mga dyablo. Kapag ako ng bagong hari ng mga dyablo, ay gagawin kitang kanang kamay, Biason. Ibibigay ko ang lahat ng nanaisin mo, katulad ng babaeng mortal, pera, ginto, at isang kaharian sa lugar na nanaisin mong tirahan. At yung pangarap mong kabataan na walang hanggan ay ibibigay ko sa iyo. Kaya tulungan mo kong piliin ng mga kapatid nating mga dyablo na maging bago nilang hari para matupad yung mga pangarap mo at maging katotohanan ang lahat. Seryosong sambit ni Saturnino kay Biason para matupad ang kanyang pangarap na maging pinuno at maging bagong hari ng lahat ng mga dyablo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Sisiguraduhin kong ikaw ang magiging bagong hari naming lahat. Basta huwag mo lang kalilimutan ang iyong mga pinangako para hindi tayo magkakaproblema. Sagot naman ni Biason kasi alam niya na kayang tuparin ng Diablong Dragon ang lahat ng kanyang hilingin dito dahil may kakayahan itong tuparin ang lahat ng kahilingan ng iba kapag binigay mo sa kanya ang kanyang kagustuhan. Dahil sa sinabi mo sa akin, Biason, ay napasaya mo ako at sisiguraduhin kong magiging masaya ka rin habang buhay. Nakangiting sambit ni Saturnino, subalit lihim siyang nakangiti dahil gagamitin niya lang ito para matupad ang kanyang pangarap na maging hari ng lahat ng mga dyablo. Sila palang dalawa ang nagplano para pabagsakin ang aking pamumuno noon. Kaya humanda sila sa akin. Kapag nakabalik na ako sa hinaharap, kailangan kong mabawi ang lahat ng nawala sa akin, lalong-lalo na si Greta. Kay tagal ko na rin hinintay ang kanyang muling pagkabuhay sa ibang katauhan. Kaya dapat, bago siya muling isilang sa mundong ibabaw, ay mapapatay ko ng dalawang yan para maihandog ko sa kanya mga ulo ng minsan ay pumaslang sa aming dalawa at pumigil sa aming pagsasama.
Biglang sigaw ni Dungkoy habang nakikinig siya sa usapan ng dalawang diablong nagtraidor sa kanya sa loob ng portal. Humina na talaga ang iyong kapangyarihan nang muli kang isinilang dating hari ng mga diablo. Alam mo ba kung bakit? Kasi hindi mo man lang naramdaman at nalaman na natatagpuan mo na ang iyong matagal na hinihintay. Nakasama mo na rin siya ng ilang araw at minsan mo na rin siyang nailigtas. Subalit wala kang kaalam-alam na siya si Grita, ang babaeng kay tagal mo nang hinihintay at hinahanap-hanap. Biglang sabat naman ni Helen nang bigla itong lumitaw sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito, babaeng bruha? Ikaw ba ang dahilan kung bakit ako naririto sa nakaraang buhay ko? Ibalik mo na ako sa bago kong mundo dahil ayoko nang maalala pa ang mga pagtataksil ninyo sa aking lahat. Sigaw muli ni Dungkoy nang makita niya si Helen nang bigla na lang lumitaw sa kanyang likuran. Ang sakit mo naman magsalita. Nandito lang ako para iligtas ka. Wala talaga akong kaalam-alam sa nangyayari sa iyo ngayon. Napansin ko lang kasi na hindi ka na humihinga, kaya naisipan kong pasukin ang diwa mo para malaman ko kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon. Hindi ko naman inaasahan na mapupunta ako rito sa nakaraang buhay mo. Kakaibang talagang mahika ang ginamit sa iyo na mahalin tulad sa mahika ng mga anghel na kayang bumalik sa nakaraan o sa kasalukuyang panahon. Sagot naman ni Helen dahil nagtataka rin siya kung anong mahika ang ginamit kay Dungkoy, kung bakit siya napunta sa nakaraang buhay nito. Ang matandang hukluban na yun? Siya sigurong naglagay sa akin ng sumpa para makabalik ako sa nakaraan kong buhay para ipaalam kung sino ang mga diablong nagtraidor sa akin. Alam ko sa mga traidor na yun ay isa ka na doon, Helen. Sigaw ni Dungkoy habang dahan-dahan siyang nagbabagong anyo para muling labanan ng diablo ng mga ibon, dahil isa ito kung bakit siya nawalay sa babaeng pinakamamahal niya. Tika lang, Hector. Hindi ba nandito tayo sa kanakaraang buhay mo? Sigurado ako nandito din ang katotohanan kung bakit ka namatay. Kaya sasamahan kitang tuklasin kung paano nawala sa iyo ang trono at kung paano ka natalo ni Saturnino sa inyong laban. Papatunayan ko rin sa iyo na wala akong kasalanang ginawa kung bakit ka namatay. Maliban kay Grita, na nais ko sana na siya ang mawala sa ating landas. Kasi siya ang naging dahilan kung bakit nawala ka sa akin ng tuluyan. Mahabang pagpapaliwanag ni Helen dahil wala talaga siyang kaalam-alam na papatayin si Hector ng gabing yon pagkatapos siyang kausapin ni Saturnino. Sinabi ko na nga sa'yo na kahit kailan ay hindi ako iibig sa'yo. Alam mo naman na kapatid lang ang turing ko sa'yo. Bakit ba pinipilit mo ang iyong sarili sa akin? Tingnan mo nga nangyari sa amin ni Greta. Dahil sa lentik na pag-ibig mo sa akin, kaming dalawa ang nagdusa. Muling sigaw ni Dungkoy dahil hindi niya nakakalimutan ang kanyang kamatayan sa kamay ni Saturnino at ng kanyang pinakamamahal na babae. Habang nag-uusap ang dalawa, ay biglang nag-iba ang kanilang kapaligiran. Napasok pala sila kung saan nagsimula ang pag-iibigan ni Hector at ni Greta. Doon ay biglang namula ang mukha ni Dungkoy dahil iyon ang araw kung saan unang tumibok ang kanyang puso sa babaeng kinamumuhian niya ng sobra. Anong ginagawa mo dito? Ano na naman ang naisip ninyong pagpapahirap sa akin? Hindi ba kayo nagsasawang pahirapan ako ng paulit-ulit? Alam niyo naman na immortal ako at kahit kailan ay hindi ako mamamatay. Bungad ni Hector nang makita niya si Greta na pumasok na naman sa kanyang kulungan. Nagsasawa na nga akong pahirapan ka ng paulit-ulit. Parang ako lang ang nasasaktan sa tuwing pinapahirapan ka namin. Kaya ngayon ay pakakawalan na kita. Kasi alam ko namang wala ka ng tronong babalikan sa inyong palasyo. Nalaman ko kasi sa ispeya namin sa palasyo mo na nagtipon na ang 6 na diablo upang tanghaling bagong hari ang diablo ng mga dragon. Kinalimutan ka na nila at pinabayaan dahil ang akala nila ay patay ka na. Naawa talaga ako sa iyo dahil ayaw nilang ng pamumuno mo.
Mas gusto pa nilang maghari at mamuno sa kanila ang Diablo ng Dragon. Dahil nga daw, binibigay ng mga ito ang kahilingan at ayaw nito ng digmaan. Hindi katulad mo na gustong-gusto mag-utos sa kanila upang simulan ang digmaan sa lahat ng mga nilalang na nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Sagot naman ni Greta habang inaalis nito ang mga sagradong tali na nakapulupot sa katawan ni Hector upang pakawalan na niya ito ng tuluyan. Hindi ka ba natatakot na kapag nakawala ako rito ay tatapusin ko mga buhay ninyong lahat na naririto? Kaya sana pag-isipan mo munang mabuti ang desisyon mo. Baka pagsisihan mo ang lahat. Sambit muli ni Hector dahil nagtataka siya kung bakit kinakalagan siya ng babae kahit alam naman itong tatapusin niyang lahat ng naroroon kapag nakawala siya sa kanyang pagkakatali. Gawin mo na ang mga gusto mong gawin sa amin. Tanggap naman namin ang aming kamatayan. Pero baka ikaw ang magsisi dahil kami na lang ang nakakatulong sa iyo para makabalik ka sa iyong trono bilang isang hari ng mga Diablo. Sagot naman ni Greta habang nakangiti. Dahil planado niyang lahat kung sakaling magwala ang Diablong Lubo ay muli niya itong itatali sa kanyang kinauupuan. Ngunit ang nais talaga niyang mangyari ay maakit niya ito sa pamamagitan ng kanyang kagandahan. Pinaganda kasi siya ng kanyang isang kasamahan upang akitin lang ang hari ng mga Diablo. Subalit sa tingin niya ay hindi man lang napansin ang kanyang kagandahan dahil nang naalis na niya ang mga tali nito sa kanyang katawan ay bigla itong nagbago ng anyo bilang isang Diablong Lobo. Kaya bigla siyang napaatras dahil akma na siya nitong aatakihin upang patayin. Subalit nang matapos na si Hector magpalit ng anyo bilang isang Diablong Lobo ay bigla na namang sumakit ang kanyang dibdib na halos hindi na naman siya makahinga. Kaya napalood na naman siya sa lupa sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Ang sakit. Ano kaya ang ginawa sa akin ng matandang hukluban na yun? Bakit sa tuwing bumabalik ako sa totoo kong kanyo ay biglang sumasakit ang dibdib ko? Anong klaseng sumpa kaya ang nilagay ninyo sa puso ko? Mga tampalasan talaga kayo lahat. Papatayin ko talaga kayo. Ang sakit talaga. Hindi ka pa rin nagbabago, Diablong Buangka. Pinakawalan na nga kita, tapos iyan pa ang igaganti mo sa akin. Ngayon ay matitikman mo ang palad ko kung gaano ito kasarap. Sigaw rin ni Greta habang nagliliwanag ang kanyang pulseras. Kasabay noon ay ang pagsampal niya sa mukha ng Diablong Lobo ng paulit-ulit. Dahil sa galit nito, nang bigla itong nagbago ng anyo upang siya'y atakihin. Ngunit hindi talaga iyon ang dahilan kung bakit siya nagagalit. Ang dahilan nito ay hindi pinansin ang kanyang kagandahan at kasuotan na may alintulad sa kasuotan ng mga diwata. Kaya sobra siyang nagagalit dito dahil halos isang araw siyang pinaganda, ngunit tila hindi man lang iyon napansin ni Hector. Kaya kaliwat kanan niya itong pinagsasampal na halos matanggal na mga ngipin nito sa sobrang lakas. Subalit halos lumuwa naman ang mga mata ng kanyang mga kasamahan na mamamaslang ng halimaw na naroroon. Dahil tila ginagawa lang niya itong laruan na hindi man lang gumaganti sa kanyang pinaggagawa. Tampalasan ka! Itigil mo na yan! Sambit naman ng Diablong Lobo habang muli na naman niyang hinahabol ang kanyang paghinga dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Itigil? Bakit ako titigil? Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kaganda ngayon? Hindi mo ba nakikita ang alindog ko? Walang hiya ka. Ginawa ko ito para mapansin mo lang ako, tapos ang igaganti mo lang sa akin ay papaslangin mo lang ako nang walang dahilan? Tapos ano? Sasabihin mong tumigil ako? Magtiis ka, Diablong Buangka, hanggang kailan ako magsasawang sampalin ka ng paulit-ulit? Galit na sigaw ni Greta habang nagbabaga ang kanyang mga mata na nakatitig sa Diablo ng mga Lobo na halos lang tanggulay na itong nakaluhod sa lupa. Wow! Wow na wow! Ang ganda mo nga ngayon. Para kang isang anghel sa aking paningin. Biglang sambit ng Diablong Lobo kahit napipilitan siyang sambitin ng katagang yon para matigil lang sa pagsampal sa kanyang mukha ang babaeng nababaliw sa sobrang galit sa kanya. Anong sabi mo? Hindi ko marinig. Lakasan mo!
Ang ganda mo ngayon. Para kang anghel na nagmula sa langit. Sagot na naman ng Diablong Lobo at dahan-dahan na siyang bumabalik sa anyo ng isang tao para mawala ang sakit na kanyang nararamdaman na nagmumula sa kanyang dibdib. Totoo ba ang sinabi mo? Kung niloloko mo ako, siguradong papahirapan pa kita ng husto. Sambit muli ni Greta habang namumula ang kanyang pisngi dahil ngayon lang siya nasabihan na isa siyang anghel na nagmula sa kalangitan. Oo, isa kang anghel na bumagsak mula sa langit. Kaya lang, nauna ang iyong muka, kaya ang naging resulta, para kang sigbin na laging nakatuwad. Mahinang tugon ni Hector habang inihimas niya ang kanyang mukha dahil sa daming sampal nitong natanggap mula kay Greta. Ano ang sabi mo? Hindi ko marinig. Bakit parang bubuyog ka dyan? Bulong ka ng bulong. Sambit muli ni Greta sa hari ng mga Diablo na tila tinanggalan ng bayag dahil sa takot sa kanya. Wala. Ang sabi ko, napakaganda mo ngayon. Para kang paru-paro na hindi nag-evolve ang katawan. Sagot muli ni Hector na hindi niya tinapos ang kanyang sasabihin dahil ang karugtong ng pag-evolve ng kanyang katawan ay uod pa rin na gumagapang na may pakpak sa likuran. Ngunit hindi pa rin nakakalipad. Marunong ka palang tumingin ng maganda. Siguradong magkakasundo na tayong dalawa. Sige na, lumayas ka na dito sa baryo namin para malaman mong wala ka nang babalikan sa palasyo mo. Kung sakaling nais mong tumira dito, kasama namin, bumalik ka lang at lagi kang welcome dito sa baryo namin para mamuhay ng tahimik. Sambit naman ni Greta dahil alam niyang babalik si Hector sa baryo kung saan sila ngayon naroroon. Dahil alam niyang nagtraidor na sa kanya ang lahat ng mga Diablong kasama nito. Dahil sa sinabi ni Greta ay malayang umalis si Hector sa baryong iyon na hindi na muling nagsalita pa. Malalim ang kanyang iniisip kung totoo nga bang wala na siyang babalikan pa sa kanyang kaharian. Subalit malakas ang kanyang kutob na kahit kailan na hindi siya itatakwil ng kanyang mga kasamahang Diablo dahil nanatili pa rin siyang hari ng mga ito.